Samantala, nanumpa na ngayong araw ang bagong kalihim ng Department of Transportation na si Vivencio Dizon bilang kapalit ni dating Transportation Secretary Jaime Bautista. Kilalanin siya sa report ni Let Narciso. Miss Let. Nanumpa sa harap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong kalihim ng Department of Transportation na si Vince Dizon. Ginanap ang panunumpa nito sa Malacanang kanina. Isang linggo na ang nakalipas matapos i-anunsyo ng palasyo na si Dizon na ang uupong bagong Transportation Secretary. Ito'y matapos maghain ng resignation si outgoing DOTR Secretary Jaime Bautista dahil sa health reason. Si Dizon ang dating President and CEO ng Bases Conversion and Development Authority at naging COVID testing czar noong panahon ng pandemya. Pagkatapos manumpa ni Dizon ay agad itong humarap sa media kung saan sinabi nitong bigyan siya ng ilang linggo na makapaglatag ng mga planong gagawin para maisakatuparan ang naisip ng administrasyon na magkaroon ng episyenteng transportation system sa bansa. Utos anya ng Pangulo na pabilisin ang mga proyektong pangtransportasyon para maibsan ang kalbaryo ng mga Pilipino sa pang-araw-araw na pagbibiyahe. Sa press briefing sa Malacanang, inanunsyo rin ni Dizon na pinasuspindi niya ang nakatakdang implementasyon ng full cashless toll collection sa expressway simula sa March 15. Para sa bagong kalihim, hindi pa napapanahong maipatupad ang ganitong sistema sa NLEX at SLEX. Nakita naman anya kung paanong nagkabuhol-buhol ang mga sasakyan noong unang sinubukang ipatupad ito. Sabi ng kalihim, kakausapin niya muna ang toll operators at titingnan kung episyente na ang kanilang sistema. Naniniwala rin si Dizon na anti-poor ang cashless toll collection system. Narito si Secretary Dizon. The need to regulate should not result in making the lives of people difficult. Dapat gumiginhawa ang buhay ng tao, hindi pinapahirapan. Di ba? Itong cashless na to, tingin ko, pagpapahirap ito eh. Kaya hindi ako naniniwala dyan. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let Narciso.